Okay guys, so for today's video, i-unbox natin itong binili kong tactical light sa Lazada. Ang tatak nito is Hisenfire TK104. So TK104 yung model niya. Gagamitin natin to sa airsoft gun natin. Bali meron siyang kasamang Picatinny rail mount adapter. Ang price nito sa Lazada is nasa 771 hanggang 800 pesos. So buksan na natin. Okay, ito yung tatak niya. Hisenfire. May kasamang instructions pero parang Chinese na warning sign lang. Okay, so meron siyang kasamang charger. Ito yung gagamitin mo para sa airsoft gun mo. So dito may papasok yung flashlight. Ito yung ginagamit na wire para sa flashlight. Para pipindutin mo lang siya dito pag nakakabit na siya sa baril mo. And ito yung flashlight. So sa picture, sa mga review, alam ko may kasama tong battery. Ayun, nasa loob yung battery niya. So 3.7 volts lithium ion battery. Yan. Okay, so bago mo siya gamitin, kailangan tanggalin mo muna yung plastic dito sa battery. May plastic siya kasi para pagka nasa loob siya nito, hindi mag-contact, hindi sumindi. Okay. So, mamayang gabi, videohan natin to sa labas para makita natin kung gaano siya kaliwanag. So, ayan. Ito yung first mode niya. Second mode, mas mahina. Third mode, tapos meron ka strobe light. Ayan. Meron ka ring blinking light. It's off. Okay. So, yung charger niya, so, mabuti hindi ka nabibili ng charger, pero yan, de-plug pala siya. Hindi na siya yung sinasaksak sa USB. May plug siya. Okay. So, tingnan natin paano to ginagamit. May kasama siyang Allen key. Para luluwagan mo dito para mapasok yung flashlight. Isa pa palang feature nito is nazo-zoom siya. Nazo-zoom and nazo-zoom out yung light niya. Yeah. Maganda siya pang pang all around. Pwede mo siya gamitin handheld, pwede mo siya gamitin sa airsoft rifle mo. Okay, so ganito magiging tsura niya pag nakalagay na siya dun sa adapter. Itong ikakabit mo sa Picatinny rail ng baril mo. Yan. So ganyan yung tsura niya pagka ikakabit mo na siya. Try nga natin tong isang switch niya. Okay, so ito yung kanyang switch na pwede gamitin sa baril para madali mong pindutin. Yan, may switch siya dyan. Okay. So, bumukas na agad siya. Okay, so try natin pindutin isa-isa. On, off, on. So, hindi ko magana tong isa. Hindi ko lang para saan siya. Okay, so ito pala, gumagana siya pag naka-off yung main switch. So, parang ano lang siya. Yan, ganyan. Hindi siya toggle mode. Ito yung toggle mode. Tapos ito yung ano lang, parang mabilisan lang. Pipindutin mo lang, bubukas na siya, ganyan. So, hindi pala natin pwede gamitin yung iba niyang modes pagka nakaganitong switch. Kailangan pala yung standard switch ang gamitin natin. Kung gusto natin gamitin yung strobe, tsaka kung gusto natin gamitin yung mahinang ilaw, kailangan ito ang gagamitin natin. Yan. Yan. Okay, so wala naman akong problema dun.
Kasi medyo mas malinis tignan pag hindi itong gamit mo. Pag ito kasi gamit mo, kailangan i-route mo pa yung cable or ididikit mo pa. Kaya okay na siguro to para magamit natin yung strobe. Okay, so ikakabit natin to sa baril para mapakita ko sa inyo magiging itsura niya. And mamayang gabi, videoan din natin siya sa labas. Nakalimutan ko nga pala sabihin guys na yung battery na kasama dito is yung 18650 na battery. So, let's say bumili kayo, nasira yung battery or nawala, ganitong battery ang kailangan ninyong bilhin. Hindi gagana yung AA na battery kasi iba ang size nun and yung voltage nun iba rin. So, kailangan ganito ang bilhin ninyo. Okay, so nakakabit na natin siya sa baril. Ganito magiging itsura niya. Ang orientation na ginawa natin sa kanya is nasa right side and nasa taas. Yung iba, gusto nila nilalagay nila dito sa may ilalim yung flashlight. Hindi ko gusto yun kasi pagka ipapatong mo yung baril mo ganyan, tatamaan yung flashlight. So mas maganda yung ganyan kasi wala siyang tatamaan. And nilagay ko siya sa bandang dulo para pagka grinip natin yung baril natin, hindi siya nakakasagabal sa grip. And hindi ko na ginamit yung switch na may cord kasi pagka yung ginamit natin, one mode lang magagamit natin, yung pinakamalakas lang. And ang habol ko dito sa baril na to is yung strobe. Kasi itong strobe na to, yan yung nakakabulag sa kalaban mo pagka kaharapan mo sila. So, mahirapan silang sumilip and kitang-kita mo sila. So, mas mataas yung chance na tamaan mo sila. Okay, so mamayang gabi, papakita ko sa inyo kung gaano siya kaliwanag sa dilim. Okay guys, so sa indoor setting, ganito siya kaliwanag pag naka-zoom out. And ito yung naka-zoom in. Okay, so sa wall na to, approximately nasa 15 to 20 meters yan. So ganyan siya kaliwanag. Ganyan siya kaliwanag. And pag naka-zoom out, yan, ganyan. So, naiilawan naman niya yung buong lugar. And, try natin sa mas malayo. Okay, dun sa loob ng pintuan na yan, approximately nasa mga 30 meters yan. So, ganyan siya kaliwanag pag naka-zoom in. Mas focused yung ilaw. And, ito yung pag naka-zoom out. Okay, so sa Lazada page nila, naka-state doon na nasa 5,000 lumens tong ilaw na to. Pero hindi ako sure kung talagang 5,000 lumens yung maximum niya. Tingin ko below 5,000 to. Kasi kung 5,000 lumens to, isipin mo parang may araw na dito sa lugar na to. Okay, so tatry natin siya sa labas ngayon. Okay, so pag nasa labas siya, ganito siya kalakas. Yan. Yan naka-zoom out. Ito yung naka-zoom in. Yan, ganyan siya. So pag naka-zoom in siya, abot siya hanggang doon sa kabilang kalye. Yan siya kaliwanag. Try natin sa kabilang side ng kalye. Ayan, ganyan siya kalakas pag naka-zoom in. Yan. Pag naka-zoom out, ganito lang siya. So pag naka-zoom out, hindi siya masyadong umaabot sa dulo. Kailangan talaga naka-zoom in ka para umabot yung ilaw. So yung zoom out, pang malapitan lang siya, pang ganyan lang siya. Pang malapitan lang. Okay, so anong feedback ko sa kanya? Unang-una, habang tinetesting ko siya kanina sa loob at saka sa labas, uminit siya. Hindi naman sobrang init na nakakapaso, pero ramdam mo na uminit nga siya. Curious ako kung gaano siya kainit kapag nilaro ko siya sa airsoft. Lalo na kapag buong araw mo siya ginamit, or kapag mainit ang panahon, tirik yung araw, kung iinit ba siya ng todo, masisira ba siya, sasabog ba yung battery niya. So malalaman natin yan pagka ginamit na natin siya. Secondly, maliwanag ba siya para sa akin? Para sa akin, pag indoor, oo, maliwanag siya, pwede na siya. Pero pag nasa labas ka,
Pag malapitan, kailangan naka-zoom out ka. And pag malayo, kailangan naka-focus yung ilaw mo. And pagka malayo, hindi na siya ganun kalinaw, pero may makikita ka naman. Ngayon, yung 5,000 lumens na advertise niya, hindi ako sure kung totoo yun. Tingin ko kasi kung 5,000 lumens, dapat sobrang liwanag nung labas, nung outdoor na setting. Kailangan parang may araw na dun. Kasi nakakita ako sa ibang videos na 3,500 lumens lang, pero sobrang linaw na. And lastly, worth it ba siya? First tactical light ko to. Para sa presyo niyang 800, mura naman siya. Pero ang tanong, tatagal ba siya? So if tumagal naman siya ng kahit sabihin mong 1 year, tapos halos every week ko siya pinanglalaro, tingin ko worth it naman siya. So, only time will tell. Kaya, tatry ko kayo na lang update if masira siya or magandang performance or anything. Okay, so that's all for today guys. Thank you po sa panonood ng aking review. See you next time.